Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening kung saan ibayo man kayo nandyan. So for today's video guys, gagawa ako ng aking version sa pagluluto ng garlic chili oil. So yes, garlic chili oil. Actually, first time ko itong ginawa and hopefully ma-perfect ko siya sa pagluluto. My God. So, ang una, syempre, lilinisan natin yung mga chili. 1 kilo pala yan yung binili ko, 3 balot. Lilinisin ko lang siya, kukunin ko yung tangkay, and then pagkatapos kung kunin yung tangkay gas ay hugasan natin. Yes. Lahat ng mga lulutuin kailangan hugasan talaga para iwas na din sa germs. Charing. Yan, tapos ko na siyang na kuhaan ng tangkay, sobrang dami. Kailangan guys, pag kayo nito guys, kumuha kayo ng chili oil, kailangan yung mag-gloves talaga kasi matapang siya, masakit sa masakit sa kamay, sa katagalan. So, ayan, hugasan lang natin. Siyempre, hugasan natin para naman malinis, no? And then, pagkatapos ko nyan, guys, iset aside ko lang siya. And then, sinunod ko ng himayin ang garlic. Siyempre, himayin din natin yung garlic. And then, iset aside ko lang siya muna. And then, sinunod ko na yung bawang. Ayan. I-ano ko lang siya guys. I-pass forward ko lang para mabilisang, mabilisang pagluluto. Ayan. So, ayan. Hindi ko na pinakita ang buong, paghihimay ko ng garlic. Kasi abutin tayo ng siyam-siyam. Abutin tayo ng bukas nito. Masasabi ko lang guys, kung gusto nyo matuto kung paano magluto ng garlic chili oil, well, siyempre panoorin niyo yung video simula umpisa hanggang sa dulo para malaman nyo sa aking paghihiman. Gaya ng sinabi ko, kung gusto niyo matuto kung paano magluto, panoorin niyo itong video ko simula una hanggang katapusan kasi para malaman niyo yung pagluluto ko. At makikita niyo din yung yung mga ingredient na pinaglalagay ko dyan. Marami akong nilagay na ingredient, pero yung mga ingredient na yan guys ay makikita nyo lang sa loob ng bahay. Mga ingredient na sa loob ng bahay. Continue ko lang itong ginagawa ko. Manood lang muna kayo dyan. Huwag nyo i-skip kasi para malaman nyo kung paano ko ito ginawa yung garlic chili oil. Diba? Masarap yung resulta guys. Masasabi kong first time kong ginawa pero sobrang sarap niya talaga. Balance yung lasa. Perfect na perfect. Hindi siya hindi siya nakakaumay. Tapos pwede mo siyang ma-preserve na mga ilang months, mga 3 months ganun sa refrigerator. Basta ilagay nyo lang siya sa garapon na naka-sealed, no? Kung walang ilagay nyo sa garapon tapos yung ibabaw takip ng ng garapon, lagyan nyo siya ng plastic tapos isarado nyo. Ayan, ma-preserve nyo yung chili oil ng mga ilang buwan, hindi siya masisira, believe me. Ganun pa rin yung procedure niya. Pagkatapos yung balatan, hugasan para talagang malinis siya. Wala siyang walang sitsi-brutsi. Dito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gi-blend. Kasi wala man akong processor, so ginamit ko yung blender ko na lang talaga. So yung una, tinaray ko siya na ganyan. Pero napansin ko na medyo siya, mahirap siyang i-blend kasi medyo tuyong-tuyo siya. So, ang ginawa ko para ma-blend talaga siya ay naglagay ako ng kaunting mantika. Makikita nyo naman, nahirapan ako sa kalisod, no? So, ang hirap niya, mas maganda talaga kung mayroong food processor. So, ang ginawa ko, naglagay na lang talaga ako ng mantika. So, paglagay ko ng mantika, ayun, na yung daloy ng niya, pag tawag dito. Pag blender ko, maganda na yung daloy niya. Ayan, naglagay lang ako ng kaunting mantika. Mahirap siya, kasi tignan nyo naman yung ginamit kong blender. Hindi naman talaga yan pang blender ng mga pagkain, kung ano-ano dyan. Lalo na ganyan. So, at least gumana siya kahit konti. Ayan, Ang hirap talaga, guys. So, ayan, ipapakita ko sa pangalawang pagkakataon. Ayan, perfect na siya. Kailangan pala, pag naglagay ako, kasi maliit yung aking blender, kailangan pala, konti lang ilagay ko. Dinamihan ko kasi sa paglagay. Pasaway din, no? Dapat pala, konti-konti lang para hindi siya mag-overload.
Kailangan pala sa paglalagay, konti-konti lang para hindi siya ma-overload. Kaya pala hindi siya nakakagalaw. Kaloka. So, ayan, nilagay ko muna siya sa kawali. Sa paglagay sa kawali, guys, pagkatapos yung i-blend, wag nyo munang i-turn on yung apoy. Para iwas sunog. Tapos yung pagluluto nito, guys, dapat medium heat lang or low heat. Kasi ang time sa pagluluto nito ay 1 hour and 15 minutes. Kailangan tinurn on ko na yung apoy. Kailangan, guys, mahinang apoy lang talaga siya kung maaari. Kasi more than 1 hour talaga ang pagluluto nito. Kailangan talaga pag nagluto ka ng ganito, guys, may mahaba ang pasensya mo. Kasi hindi siya mabilisan ng pagluluto. So yung ingredient nito, guys, ay pamintang durog, asukal, suka, asin, oyster sauce ay optional lamang, okay? Pagkatapos na malagay lahat ng mga tawag dito, ingredient, guys, ituloy-tuloy nyo lang siyang haluin. Tapos, medium heat pa rin siya or low heat kung maaari. Kailangan talagang mahinang-mahina para hindi siya masusunog at saka balance yung pagkaluto niya. Kung makikita nyo sa video, guys, yung suka ay panghuli. Panghuli yung suka, wag nyong ilagay doon sa paglagay nyo ng mga condiments, panghuli siya. Pagkatapos, guys, pag nalagay nyo yung suka, wag nyo muna siyang halo-haloin. Haloin nyo siya after 2 minutes or 3 minutes. Ayan. So, yun lang siya. Tignan nyo yung kulay. Nilagay ko yung mga ingredient, guys, nung nagsimula na siya maging brown ng konti. So, niluto ko siya ng mga 1 hour and 15 minutes talaga. Ayan. So, niluto ko pa siya. Ayan, brown na siya kung tignan. Ito na siya, guys. After 1 hour and 15 minutes, kita niyo yung kulay niya. Brown na brown. Yun yung gusto ko. Yung lutong-luto talaga siya. Ayan, perfect. Yan ang gusto kong ma-achieve na kulay. Tinikman ko siya, guys. Tinikman ko siya, perfect. Yan. Kita nyo? Yan yung perfect na kulay ng garlic chili oil. Perfect. First time kong ginawa to at naging perfect siya. At maganda yung lasa. Ito na yung finished product. Ayan. Sa 1 kilo ko, ito yung nagawa ko. 3 garapon, 2 malaki at 1 maliit. Perfect! May pang-ulam na tayo, panglagay na sa